social media, as long as the news he received should be carefully studied, analyzed, reviewed before that news will be spread to other people. Thus, when you spread accurate news, you are a missionary through social media. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano po sinabi ng Okta ngayon? 16,000 daily cases possible next week. Yun po ang sinabi ng Okta, front page po ng Star. Babasahin ko po. Sabi nila, and I quote them, with COVID-19 cases rising in southern and central Luzon, Okta research said the number of new cases in the country may reach as high as 16,000 per day next week. Ibig sabihin sa Lunes po. Kaya sa ngayon, ilan na ba tayo ngayon? Kahapon, Miyerkules, 11,085 ang bagong infected. Noong Martes, 10,035. So, umakyat ng 11,000. Baka mamayang hapon, maging 12,000. Baka sa Biyernes, 13,000. Baka sa Sabado, 14,000. Baka sa Lunes o sa Linggo, 16,000 na. Baka mamaya, nakakatakot. At ilan ang patay? 30,623 na pong patay. Kaya, sabi ng mga tao, wala silang tiwala sa the way the government is doing it. Yun po sabi nila. Kaya, Mr. President, kinakampihan mo pa ang iyong Secretary of Health. Naku! May padama-drama pa siya. Nasa column ni Tulfo, basahin ko. And I'll quote Mr. Ramon Tulfo, Philippine Star, today. Duque, during a hearing by the House Committee on Public Account, made quite a scene when he said, "You destroyed us. You destroyed the reputation of the DOH. You destroyed the reputation of all my colleagues at the DOH. We cannot face the people because you have shamed us with all your accusation. I have not slept nights. This is really unfair and just." Yan po sinabi ni Duque. Duque, para sa akin, si Duque dapat basahin niya yung sinabi ni President Truman, yung pong President ng Amerika. Sinabihan niya kanya ma-subordinate. If you don't like the heat, get out of the kitchen. Yung po sinabi sa iyo, Mr. Duque, ng mga congressman, mga senador, mga kapwa mo cabinet secretary, alis ka dyan, hindi mo kaya. Pero, paano naman to? Nagpapabilib si Duque. Kaya ano lumitaw ngayon sa hearing Senado? Ayan. Bakit, ang tanong, bakit bigla nag-resign si Secretary Wendell Abisado? Taga Davao po to. At may sumunod pa nag-resign na former PS-DBM Chief Christopher Lloyd Lao. Nag-resign din noong June. Shortly before Abisado. Nauna to si Lloyd, tapos si Abisado. Bakit? Meron palang 42 billion galing sa DOH na nilipat sa DBM, PS-DBM. PS mean Personnel DBM. Na walang papeles. Tingnan po nyo sa page 2, Thursday, August 19, sa Star. Ito po yung deliberation sa Senado. Sinulat po ni Paulo Romero. At nagtataka ang mga senador, may walang memorandum of agreement. Kaya tanong ni
Senate Minority Leader Franklin Drilon during the hearing, asan yung memorandum of agreement? Bakit walang documentation? 42 billion bigla nyo ililipat sa DOH, ililipat nyo sa DBM. Ano ibig sabihin ng PS? Personnel. Personnel. So, kaya, nung nangyari yun, yung chief na PSDBM, si Christopher Lloyd Lau, nag-resign nung June. Inunahan niya si Wendell Abisado. Ba't kilala ko si Wendell? Nung ako po ang Executive Vice President ng Boy Scout of the Philippines, siya po ang presidente. Nung naoperahan siya, ako po ang naging acting president. Kaya kilala ko po yun. Yung asawa niya, ang abogado ng asawa ni Duterte nung naghiwalay sila. Kaya yung binabasa ko po, matagal ko nang alam yun kasi sinasabi sa akin ni Wendell, abogado rin si Wendell, yung asawa niya abogada rin. So, yun po ang abogada ni Mrs. Duterte, yung original. Okay. Kaya pala, kasi meron pala nilipat na 42 billion. Kaya nagtatanong ngayon na Senado, bakit nilipat? Ano ba ito? Bakit walang memorandum agreement? Sino nagpalipat? Sino nagutos? Kaya pala nag-resign yung Christopher Lloyd Lau na taga Davao. Naunahan niya si Abisado. Ayaw nila managot. Pero 42 billion is 42 billion. I'm sure hanapin niya ng mga senador. Hindi naman pwedeng. Kaya ang recommendation ni Ombudsman Carpio Conchita Morales, Ombudsman, why don't you conduct your own investigation on this DOH alleged mishandling of pandemic funds? Because that is 42 billion pesos. Naku, pera po ng tao. At utang pa yan. Karamihan po dyan utang. Kasi nung umupo si Duterte, ulitin ko, ang naipamana sa kanyang utang is only 5.2 trillion pesos. Pero as of June, ulitin ko ulit, ang utang natin sa magaling nating presidente na matapang, mahal na mahal niyang insect, is already 11.16 trillion pesos. Trillion pesos. Dumoble po. Sobra po doble. Utang po yun ng ating magaling na presidente na taga Davao. Kaya, sige lang, saka natin babalakyan to, kaya sabi ni Leila Dilema, yung kinulong niya senador, nung una, nagpakita ng bravado statement against corruption, di ba? Sabi nito, galit ako sa corruption. Di ba? Yung ex-governor na ginawa niya Secretary of Local Government, tinanggal niya. Yung pala, kaya sa tanggal ng tanggal, kasi palit siya ng palit ng mga general na accommodate niya. Yung pala, ang target niya, gumawa siya ng Anti-Terrorism Council na halos lahat ng retired general, membro ng council except si Medaldia. Leo Medaldia, isa pong abogado yan. Pero lahat ng mga member ng cabinet, retired general. Kaya kita mo, imbis na magkipag-usap tayo sa NDF, yun po ang National Democratic Front. Hindi po yun ang armado. Ang armado po ng CPP-NPA ay ang NPA, New People's Army. Pero yung National Democratic Front, yun po ang nakipag-usap sa gobyerno at ang CPP. Pero, pati NDF ay sinabi ng Anti-Terrorism Council, mga terorista. Terorista ba yun pag-usap? Ang tanong ko sa inyo, bakit meron kayong propagandang tatanggapin ninyo ang mga galing sa Afghanistan? Nagpapabili ba kayo? Tatanggapin niyo yung mga taga-Afghanistan? At papatuloy niyo rito? Sabi niyo, government, the Philippines welcome refugees and political asylum seekers from a stripe-torn Afghanistan. Nako, hindi mo pa ninyo masolve ang pandemic natin. Nagdadala na kayo ng ibang tao. Huwag na kayo makasaw-saw dyan. Ang katabi po ng Pakistan, ng Afghanistan, Pakistan, Muslim country din yan.
Sa kabila naman po, Iran. So, doon sa nahan ng Kazakhstan, panay Muslim country, huwag na kayo magkasaw-saw dyan. Alam niyan saan sila papunta. Yun lang iba, gusto pumunta ng Amerika, kaya kunwari nag-unahan sa plano Amerikano. Ginuguntahin lang nila mga Amerikano. Kaya, ikaw, Mr. President, focus on the pandemic because, naku, pati ang ating mga Finance Committee, sabi nila, naku, baka mas mahirap pa ito sapagkat hindi natin kaya itong Delta virus, grabe kabilis to. Yun ang sabi ng OCTA. Maka next week, 16,000 daily cases posible. Next week. Yan. Kaya, makinig ka sa sinabi ni Senator Zubiri, kayo, Interagency Task Force, merong 42 LGU na gustong bumili ng Western medicine. Kasi itong presidente natin, saka hindi nakakalam, ang ating mahal na presidente, ang kanyang mahal ay gamot galing sa China, Sinovac. Kaya nga yung rejection ng Arab Emirates na Sinopharm at mga Chinese medicine na hindi na ginagamit sapagkat pagpupunta po ang OCW natin doon, hindi ka tatanggapin pag ang iyong nabakuna ay Sinovac o Sinopharm. Kaya pagpunta mo rin kailangan AstraZeneca, Moderna, Pfizer, o Janssen. Kung hindi, bawal. Kaya, ang bait na United Emirates, dinigay sa atin ngayon yung mga Sinovac nila para magamit natin. Pero ang problema naman, Mr. President, hindi ka ba nahihiya? 4 na bansa na lang ang tumatanggap na Sinovac. China. Sa Sputnik, China, Russia, Sweden, Hungary. Pang-5, Guam. Pang-6 tayo, Pilipinas. Kaya lang, baka Pilipino pupunta sa Canada, hindi tatanggapin pag Sinovac. Hanggang Guam ka lang. Pumunta ka ng England, patay. Punta ka niya ng Emirates, hindi pwede. Ma'am, yun po ang problema, Mr. President. Kaya mahina po ang dollars natin sapagkat kasi Sinovac ang gusto mo. Umuti sana kung pera mo yan. Utang din yan. Kaya doon ka na mangutang sa World Bank, Asia Development Bank, matagal nang inayos yan ni Secretary Locsin at Ambassador Romualdez. Kaya nga kung natatandaan nyo, sasabihin na nyo po ulit, matagal na sinabi, somebody dropped the ball, hindi po si Duque yun. Si Duterte po yun. Kaya, alam po ninyo, nagyibang itong ating chairman ng Interagency Task Force, sabi ng ating vaccine shot, Carlito Galvez, boosted earlier this month na 10% daw ng population natin is fully vaccinated against COVID-19. Sa kanya, big deal na yun. Pero, alam ba ninyo, sa Malaysia, 36% na. Sa Singapore, 65% na. Sa Cambodia, 41% na. Pero sa Malaysia, maski 36% na ang nabakunahan, fully vaccinated. Ito, basahin natin. Nag-resign ang Prime Minister, si Prime Minister Muhyiddin. Ayan, Muhyiddin. Bakit? Dahil sa issue sa COVID-19, how he handled it. And yet, kung titignan mo rito, naka 36% na. Tayo papunta pa 10%. Ayan, basahin nyo. Nasa Malaysian Prime Minister resign. Andun po, ngayon, last Tuesday, August 17, nasa page 11. Ayan, basahin nyo. At alam ba niyo si Muhyiddin kung ilang buwan lang sa pwesto? 17 months. Si Duterte, 5 years and 2 months na. Ayan, basahin nyo. Si Muhyiddin. Baka sabihin nyo, gumagawa ako istorya. Tapos nagyabang, ating vaccine sa 10%.
Pero sa Malaysia, 36% na. Sinaway pa rin ng mga malayo. Mahina ka. Kaya nag-resign. Apilitan. Naging unpopular. So, kaya ikaw, Mr. President, kung may delikadesa ka, yung reklamo ni Senator Subiri, kasi yung tatay niya ang governor ng Bukidnon, I think allocation na ng 500 million para bumili sila ng Western medicine, bakuna galing sa Western medicine, no? At para sa 250,000 na babakunahan ng taga Bukidnon. At meron pang 42 others LGU. LGU po, ibig sabihin, local government unit, either city or provinces. Hindi po kasama sa mga Rizal doon. Ewan ko, bakit? Meron naman kami iniwan na 1,771,000,000. 1,771,000,000. Ewan ko kung sumapad, hindi sila bumili. Siguro, kasi insik yung gobyerno namin, gusto din nila sinubak. Okay. Pero, tandaan ninyo, may kinakatukod ng okta, maski nabakunahan pa, kasi nag-expire na, sa dili yung mag-expire yung sinubak, baka umabot na tayo ng 160,000 infected a day. Naku, nakakatakot na ito. Kaya sabi nga ni Mr. Tulfo, tandaan mo yung sinabi ni Truman, Mr. Duque, kung mainit na ang kusina at marami na nagsabi, mag-resign ka, at sabi mo pa dun sa hearing dun sa kanak, di mo na naintindihan anong gagawin mo, out you go, Pat. That will not excuse you from criminal liabilities. Para maklaro yan. That will not excuse you. Because you are solely responsible for those funds. So, maski mag-resign ka, kaya magaling yung abisado sa kayong puros taga Davao. Baka tayo masakripisyo ito. Biglang inunahan nung Mr. Lau na taga Davao, si Mr. Christopher Lloyd Lau. Taga Davao, resign siya. Ito po yung head ng PSBM. Baka hindi niya ma-explain yung 42 billion. Sumunod si abisado. Sabi niya, may sakit ako, mag-resign ako. Yung pala, ito ang rason. May nilipat na pera. Ewan ko kung sino nag-utos from the UH to PSDBM. Sino ba mas mataas kay Duque? Siyempre, si Duterte. Kaya yung dalawang tao, taga-mama, taga-Davao, ano kami? Magpapakulong? Hindi namin alam yan. Kaya, nag-resign. Ito pang tingnan natin. Kayo, mga mayors. Ang municipal waters natin sa Philippine Fisheries Code of 1998, 15 kilometers mula sa shoreline. 15. Hindi pwede pumasok malalaki dyan, mga fishing vessel. Pangmaliit lang yan. Yun po ang sekretaryo ko. Ako po nagsuggest yan. Para meron yung mga isda maliliit, meron silang sariling fishing ground. Pero ngayon, ang Kongreso may House Bill 7853. Tingnan niyo yan. Pinapalitan po yung 15 kilometers, ginagawang 5 kilometers. Ang kinakatukutan ko to, baka ito mga congressman na itong utos ni Duterte, binigyan ng pera ng mainsik, para maliit na lang ang teritoryo ng mga small fishermen. Wala na nga tayo sa West Philippine Sea kasi may presidente tayo na binigyan na ng konting medisina, pinayagan naman ng mga insik, mga isda sa ating sariling dagat. At kaya doon na tayo nag-import ng isda. Ito na naman. Tandaan nyo, raping municipal waters. Tandaan nyo ito. House Bill 7853. Mag-research kayo. Ibig sabihin niya, itong 15 kilometers safe zone natin, pag inatras niyang 5 kilometers, patay ang small fishermen. Kaya, tandaan niyan, sino ito? Baka utak na naman ang Davao to. Nakakahiya. Ano ba naman to? Pero COA report,
DOH failed to use 59 billion in 2020 budget. Ha? 59 billion tapos meron naman kayo nilipat sa DBM na 42 billion. Ano ba yan? Gumagawa pa kayo na Infinity 4 dyan sa Philippine Port Authority. Ano ba yan? Sa DOLE, for COVID fund control. Sa DOTR, 49,000 mga driver din nabigyan ng ayuda. At ito DICT, bumili ng 150 million, 170 million computer files sa isang construction firm. Panay anomalya to, Mr. Duterte. Ano ba yun? Sabi mo, galit ako sa corruption. Kaya sabi tuloy ni Senator Laila De Lima, yung pinakulong mo. Sabi niya, the president attack on COA showed that his bravado statements against corruption are nothing but hypocritical attempt at pandering. Naku, panay hipokrito lang pala at panay gimmick. Mahiya ka naman. Pati tuloy yung kinulong mo. Naku, sabi siya, nambubola ka lang, nanguto ka lang, bluff lang pala. Pinoproteksyonan mo pa yung mga nagnakaw. Ay, sabi pa, pabayaan niya ko, huwag kayo maginig. Presidente po kayo. Public office is a public trust. Tandaan po niyo yan. Kaya, Pilipinas, gising. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat sa inyong pakikinig.